Hot dry na panahon, patuloy pa rin iiral sa buong bansa. Pero tumataas ang forecast ng localized thunderstorm sa silangang bahagi ng Luzon at ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas at Southern Mindanao. Severe tropical storm na may international name Sinlaco, nasa subtropical zone na po siya at nasa labas na ng ating domain range. Ito na ang magiging huling analysis ko para kay Bagyong Sinlaco sa Facebook page. At Bagyo Tracker and Prediction nasa PIMO Weather page na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, April 19, 2026. Ang oras sa ating Boss 5 ay umaga, ay alas 11:15 na ng umaga. Bagamat tumataas ko ang forecast na may mga posible tayo mga mahihina at katamtamang pag-ulan, very isolated lang po ito, around 30% naglalaro at localized thunderstorms na around 30% ang chance lamang nito. Pero maganda na rin kung pumasok po yung porsyento na yon para naman maibsan naman ang grabing init at alinsangan natin dito sa bansa. Dahil tuloy-tuloy ilang araw na po tayo, mahigit isang linggo na po tayo na natiling hot and dry na panahon dito sa bansa. At since hot dry tayo at patuloy ay halos wala tayong nakikita na water vapor pa rin at wala ring lightning strikes na nadedetect ang aking lightning detection system. Base sa aking lightning detection system dito sa Caloocan, halos wala tayong aktibong mga pagkulog at pakilat. Halos may isang linggo na. Yan, mga bandang hapon nagkakaroon pero mga pakonti-konti lamang, hindi kagaya sa hilagang bahagi ng Eastern Luzon sa bandang Taiwan hanggang dyan sa may bandang Eastern China ay nagkakaroon sila ng mga pagkulog at pakilat dahil umiiral pa rin yung kanilang frontal system mayo front. Pinakamalayo lamang ay 752 km mula rito sa location ko sa Caloocan. So, ibig sabihin, halos wala tayong nakikita na kahit isang aktibong lightning strikes. So, diretso agad sa ating current conditions. Well, asahan natin ang overcast pa rin gloomy, mahangin, haze at few clouds ang umiiral na medyo moderate ang ating air quality. Almost nanatiling hindi pa rin magandang ating air quality dahil patuloy pa rin ang mataas na pollution natin. So double check natin kung mataas pa rin ang air quality pollution natin. Yan, so medyo mataas pa rin ang ating air quality as of 11:13 AM. Yan, so patuloy ang pagpitik ng ating air quality. Yan. So tuloy-tuloy pa rin nagpipik yung ating air quality umaabot pa rin sa mahigit 65 ang ating masamang air quality until now. So tuloy-tuloy po yan. Kung mapapansin ninyo sa umaga ay mataas siya, then pagdating sa gabi medyo kumakalma siya. Yan, medyo kumakalma ng bahagya yung pollution, pero pagdating ng bandang umaga na ay lumalaki na naman po ito. So magmas po tayo dahil hindi po maganda sa katawan. Ang patuloy na hindi maganda ang air quality po So tingnan natin sa AKCN map. Mapapansin po natin mga folks ay sobrang lala pa rin. Pero at least may mga iba na nagkakaroon na po ng medyo moderate kagbilang sa amin sa Caloocan. Pero papapansin natin ay malala pa rin ang ating air quality sa halos buong Metro Manila pa rin. Hanggang dyan sa bandang Parañaque at sa Hilaga naman hanggang bandang Bulacan po. Ayan, So unhealthy pa rin na tuloy-tuloy pa rin ang pagiging unhealthy na air quality natin. Yan, base dito sa aking map ay hindi rin maganda ang air quality. Base na rin dun sa pinaka LOFDA10 map, hindi rin maganda ang ipinapakita. So magmas na lamang po tayo mga folks at iwasan na lang siguro natin muna ang masyadong so hindi pa rin maganda pong ating air quality. So magmas po tayo dahil hindi pa rin talaga maganda ang resulta ng ating air pollution. Sobrang lala pa rin natin dito sa Metro Manila, lalo na't malapit kami sa Nabotas landfill.
Sa lowest temperature na natala na weather station kaninang 5:37 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 35.8 degrees Celsius. At least, hindi ganun kalala ang outside air temperature namin sa Caloocan. Kahapon ito ng hapon, nag-maximize at 3:13 PM. Ibig sabihin, mataas pa rin ang heat index kahapon sa amin, umabot pa rin ng 45.7 degrees Celsius ang highest air temperature. Sa init factor naman, kahapon, sa huling record ni Pag-asa, wala silang naitalang mahigit sa 42 degrees Celsius na init factor. Yan. Walang umabot. Hanggang 41 degrees Celsius lang ang pinakamataas na init factor sa record ni Pag-asa sa buong bansa. So, nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index. As of 10:59 AM, meron na kaming 41.1 degrees Celsius extreme caution. So, ang forecast ba nito mataas? Yes, hanggang 41 degrees Celsius daw mamayang alas 2 ng hapon ang magiging highest heat index sa amin. Ayan, baka may sunog na naman daw. So, may bumbero na namang dumadaan. So, may sunog na naman. Gaya ng ating paalaala, halos hot dry po tayo. Mabilis po ang pagkalat ng apoy niyan, ha? So, hindi po nafo-forecast ang CBI index, yung drought lamang ang nafo-forecast. Wala pong fire detection na nafo-forecast po. Imposible po mangyari yon. Ang magiging basis lamang natin ang pagbaba ng ating outside humidity o yung pagtuyo. Habang natutuyo po yung ating outside humidity at tumataas ang temperatura, nagiging peligro po sa sunog ang anumang light materials sa inyong paligid. Which is nangyari na nga po sa Navotas Line Field, di ba? Last month pa natin sinasabi yan na lagi natin pinapalahanan pag tumataas po yung ating CBI index at nagmo-moderate ito. Peligro na posibleng magkaroon tayo ng wildfires sa mga kabundukan at kung hindi man sa wildfires ay sa mga area na kung saan malakas ang combustion ng sunog. Kaya kapag bumababa ng hustong ating outside humidity at tumataas ang ating outside temperature ay medyo mag-ialiso na po tayo, medyo layo-layo tayo sa mga medyo highly combusted materials at yung mga nagsisigarilyo, kung maaari ay siguraduhin yung walang upos na nakabaga at inihagis ninyo sa isang lugar na kung saan ay mataas ang combustion area, yung CBI. So, pag mataas yan, kahit upos lamang ng sigarilyo yan, magdudulot po yan ng malawakang sunog po. Lagi natin pinaalalahanan yan at ito na nga, nangyayari na nga, di ba? Nagkaroon na nga po ng wildfires, di ba? Nataon lang yung Navotas landfill ay kumalat ang sunog doon. Well, very combusted ang area doon dahil alam naman natin may methane yan, na nagbi-build up ang methane dyan sa area ng tapunan ng basura habang tumatagal. Tapos kapag nagiging tuyo ang paligid niyan at nasisinagan ng araw, umiinit yan at minsan nagkakaroon ng biglaang di inaasahang pagliyab ng sunog. Or maaring mayroong naghagis dyan ng upos ng sigarilyo at yun na nga, nagsimula na nga po ang sunog. Dahil sa sobrang tuyo po, mabilis talaga kumalat ang apoy, which is hindi tayo nagkamali doon sa ating analysis since nakaraang buwan pa. Nagsisunuran na lamang yung mga follower ko dito na nag-report, nagkaroon na rin sila ng fire detection monitoring, kaya lang hindi updated yung kanilang fire monitoring. Hindi kagaya sa atin, ni real time po ang ating fire monitoring dahil gumagamit tayo ng CBI index calculation. Sa ngayon, yung fire danger sa amin sa Caloocan, so far mababa, malamang ay sa iba ay inasa nating mataas yan dahil yung drought index nga natin, pinakita na natin sa inyo ay mataas po yung ating drought, di ba? Na-discuss na natin yan ng isang araw. So, kung itatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, nangunguna sa may pinakamainit na temperatura ang NAIA na nasa 36.3 degrees Celsius. Pumangalawa lamang ang Tugigaraw na may 36.1 degrees Celsius. So, ilang point lamang ang difference nila. So, mainit dito sa Metro Manila at ang NAIA ang nangunguna sa may pinakamainit na temperatura na 36.3 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa Baguio ay 16.9, so almost stationary pa rin na lowest temperature sa bansa. At wala namang naitalang pag-ulan so far base dito sa aking records at ang maximum sustained wind nangunguna ang Dagupan sa may 17.4 km per hour na maximum average wind speed. So, mainit dito sa Metro Manila.
So sa ating outside humidity, 75% po, moderate pa tayo, bumaba ito ng 5% since last hour. Alanganin pa rin ang atmospheric pressure natin at 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. Until now wala kami na italang pag-ulan sa amin sa Caloocan. Since April 1, wala. So wala tayong recorded na total rainfall so far. Diretso agad tayo sa ating high tide o low tide status. Maximum high tide po tayo. Again, nasa 0.9 meters ang maximum niyan. So halos 1 meter po ang taas niyan. Yung pag-alon sa silangan ay medyo dissipating na. Well, para to make sure, double check natin. Hopefully, hindi mag-503 error dahil nag-overload na naman yung gumagamit ng ating webpage. Again, pasensya na po sa mga visitor natin na ating webpage dahil wala tayong masyadong malaking budget para sa ating webpage hosting. So, yung cheaper lang na hosting service ang ating kinukuha, kaya limited o very limited lang din yung paggamit ng ating resources sa ating hosting ng webpage. Dahil sa sobrang napaka-dynamic ng ating webpage, nagkakaroon tuloy ng minsan na error kapag nag-overload yung resources niya. So medyo pasensya na po mga folks kung sakaling nakakaranas tayo ng 503 error. Hopefully yumaman-yaman po tayo para lakihan natin yung resources usage. So makikita natin ang pinakamataas lang na alon, umaabot ng 0.5 to 1 meters lamang ang alon na ngayon sa silangan. So medyo kalmado na po ang eastern sections ng ating bansa sa alon. Pero alalay pa rin po tayo dahil high tide po tayo ngayong kasalukuyan. Nasa maximum high tide po tayo. At bukod sa high tide, medyo meron tayong unsettled na geomagnetic field. So silipin natin yung status ng geomagnetic field natin. As of 7:50 AM oras sa Pilipinas, ay meron tayong warning condition onset, at least G1 NOAA scale, hanggang 4.67 daw ito ngayong araw. At sa loob ng 3 araw, mukhang ngayong araw lang ang medyo unsettled yung ating geomagnetic field. So maliit lamang, very minor lang naman po ito, maging yung impact ng spacecraft. So at least may idea tayo for possible impact primarily forward na 60 degrees geomagnetic latitude at weak power grid fluctuation sa posibleng mangyari yan anytime. Maliit lang naman at halos walang epekto. Wala tayong masyadong epekto pero sa radio blackout at least 15%. So mababa lang naman ito at 15%. Yung at least R1 to R2, minor to moderate. So maliit lang naman ang tsansa ng radio blackout at mukhang kalmado naman ang ating haring araw. Yan. So yung wind speed nga lang mabilis, above normal speed po yung ating solar wind. Malamang dahil mayroong medyo nakatutok tayo na isang malaking sunspots na AR4419, ayan, nakatutok sa Earth, pero medyo pataas ang kanyang trajectory. So medyo maliit lamang ang daily sunspot number at 44, pero expected na magkakaroon ng possible na minor to some moderate X-ray flux. Yan, nagkakaroon ng ilang fluctuation, kung konti naman. Yan, at may mga ilang geomagnetic activity tayo. Yan, mula pa kahapon. So magkakaroon pa rin ng distortion sa ating magnetosphere dahil sa malakas na solar wind. At mapapansin natin dito ay may mga auroral activity, hindi nga lang ganun kataas ang auroral activity ngayon, yung extrapolated. So yung ating yung plasma density at radial velocity so far as of April 19, medyo may directive nga po tayo dahil may nakatutok sa Earth. Pero pataas siya. Medyo sinuswerte tayo, medyo pataas po yung arrival sa Earth. So halos daplis lang ang tumatama sa Earth dahil dito medyo nakatingala ng konti. So pa-northward o bahagyang paslant bago tumama sa Earth, medyo directly tumama pero medyo daplis ang pag-arrive niya dito sa Earth natin. So medyo sinuwerte lang ng konti. Kaya wala tayong masyadong epekto sa D-region absorption. Pero magkakaroon lang tayo ng solar flare probability of 51% na tsansa. So at least meron po tayong idea mga folks. Sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:39 AM at lulubog po itong mamayang 6:10 PM. At ang ating waxing crescent, at least 4% illuminated. At least kung medyo consider na ito. Kaka-moonrise pa lamang nito kanina lamang. At 7:46 AM at lulubog po ito mamayang gabi at 8:10 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado ngayong Linggo, hanggang bukas ng Lunes, ay magiging maulap daw ang ating hapon. So merong 32% na chance daw tayong ulanin. Well, sana naman. Naghahanap tayo ng ulan ngayon.
hanggang bukas po ng Lunes, at least 32% daw ang tsansa ng pag-ulan. Sana pumasok yan kahit mababa lang ang tsansa ng pag-ulan natin na hindi lumalagpas ng 50%. Yan. At may localized thunderstorms din daw ang naka-forecast. Sana pumasok po yan. Although napakababa lang talaga niya at 32% lang. Highest and lowest temperature expected maglalaro 34 to 35 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 25 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery dahil lumayo na sa pinaka-domain natin o yung masyado na pong malayo itong sentro, at habang humihina na po, pinapahina na po ng range of high pressure area sa itaas itong bagyong binabantay natin ng ilang araw pa na si Sinlaku na international name. At dahil humihina na po yung hatak niya dito sa pinaka-southwesterly wind, dito sa katimugan, nagkakaroon na po tayo ng ilang water vapor dito at mukhang unti-unti, medyo nagre-restore na po yung easterly trade wind natin na medyo mamasa-masa, kaya lang may kasamang mainit na temperatura. Nagkakaroon na ngayon ng ilang water vapor sa may bandang southeastern Luzon at eastern Visayas, although hindi pa sapat o hindi pa ganun karami dahil rest ng bansa, halos tuyo pa rin ang paligid natin. Ayun, halos dry pa. Walang gaanong water vapor. So halos tuyo, maging sa buong Visayas at Northern Mindanao. Medyo moderate lang ang pagka-wet dito sa may bandang Southern Mindanao, kabilang na ang bandang General Santos, dulon-dulo po ng Sarangani, at ilang bahagi pa rin ng bandang Davao Oriental at Occidental, dyan sa Katimugan. At maliban na lamang sa may bandang Caraga area o Northern Mindanao na medyo mas tuyo pa rin tayo. May mga moderate din na mga water vapor sa may bandang Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Sur, kaya medyo may mga tsansa pa rin tayo na mga isolated na mga light rain showers dyan na iiral. And the rest, mula sa ating satellite imagery, mula sa Himawari, ay halos mga ilang partly cloudy ngayon na umiiral at mostly cloudy ang umiiral sa most of Northern Luzon. Kabilang na ang Cagayan Valley, yan, sa eastern sections ng Cagayan, mula dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan, pababa ng Isabela, hanggang dito sa may bandang Aurora region sa Silangan. Medyo nagkakaroon tayo ng partly to mostly cloudy dyan. So medyo maganda yan, at least medyo magiging makulimlim, pero hindi pa rin mawawala ang init, dala po ng easterly trade wind po. Yan. Sa nagsasabi na bakit malamig daw sa bandang Ilocos, well, alam naman po natin, mataas po ang elevation ninyo sa Ilocos. Usually, napapaligiran kayo ng kabundukan dyan at yung daloy ng hangin ay galing sa silangan, yung mas mostly na mainit na temperatura. So, nahaharang po ng kabundukan dito sa may bandang Mountain Province. Kaya, dun sa bandang nakatira sa Ilocos, halos malamig ang simoy ng hangin sa inyo. So, medyo sinuswerte pa rin po kayo na ganun. Kaya, kung titingnan niyo po sa ating almanac, yung ating heat index at temperature dyan ay mababa lamang ang temperatura. So, makikita nyo naman po yun dito sa ating almanac at heat index nationwide. Makikita nyo rin yung weather station ni Pag-asa dyan, mababa parang ang temperatura. Kaya wala pong masyadong forecast na mataas ang heat index. Typically, dito lang sa bandang Pangasinan, Dagupan at Central Luzon na medyo mataas ang heat index. Kaya kayo sa Ilocos ay hindi gaano masyado nakakaramdam ng mainit na panahon. Kaya lang dry o tuyo ang inyong paligid. Yun nga lang ang disadvantage. So kapag masyadong tuyo ang paligid, hindi rin po maganda yan dahil ay yung mga pananim natin mahihirapan po tumubo. So hopefully ay yung mga ibang ani ngayon na ibababa na po sa lungsod natin at maibenta siya ng mas mura dahil medyo kinakapos na tayo sa supply, lalo na't pahirapan nga po sa krisis ng langis. At makita po natin na ang buong kanluran ng bansa halos walang masyadong kaulupan, magiging partly cloudy to some mostly cloudy lamang sa may bandang Zambales, Central Luzon, pababa ng Metro Manila. Medyo gloomy rin tayo sa bandang Calabarzon at Bicol region. And the rest ng Southern Luzon at Eastern Visayas, partly cloudy to some mostly cloudy tayo at around 30 to 35% din ang tsansa ng pag-ulan. So hopefully pumasok po yan na magkaroon tayo ng mga localized thunderstorms sa bandang hapon po. At nabanggit na natin sa bandang Mindanao. So generally halos katamtaman ang lagay ng panahon, maaraw at mainit pa rin ang panahon natin. Bahagya lamang na hindi matindi ang init natin sa ngayon. Hindi pa masyado totally nakakapag-restore yung easterly trade wind natin dito. So asahan natin na magiging katamtaman ng panahon, medyo clear skies din sa maghapon ang ilang bahagi ng Luzon.
hanggang Visayas area at Mindanao. Dahil mababa pa rin ang ating water vapor despite na bumabalik na ang most of water vapor sa silangan at dulong katimugan ng bansa. Although huling report ko na nga po ito sa ating Facebook page dahil masyado na pong malayo o labas na po ng ating boundary ng domain itong binamantay natin na may international name na si Sinlaco. Under severe tropical storm na po siya as of 8 o'clock AM na may 983 hectopascal center air pressure nito. Maximum sustained wind nito ay 102 km per hour na lamang at bugsong umaabot ng 132 km per hour. Malakas pa rin yan yung 1 minute average. At yung kanyang 10-minute average under severe tropical storm pa rin at 90 km per hour na may bugsong 117 km per hour. Kung susukatin natin as of 8 o'clock AM, i-post na rin natin sa Facebook page pero uulitin natin. Malapit sa gitna ang kanyang layo ay 2,877 o 78 km. Northeast na ito ng Itbay at Batanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility or outside na po ng ating Philippine domain. Yan. Bakit outside na siya ng Philippine domain? Ba't natin nasabi yan? Dahil kung babanggitin nyo po, ito po yung pinaka line of domain range natin. Yan. So, labas na siya ng pinaka-domain natin. Ibig sabihin, nasa subtropical zone na po siya. At wala na itong masyadong nadadaanan na anumang isla o kalupaan. So, safe na po ang buong Northern Mariana Islands at Guam. Safe na po sila ngayon. At pahilagang, kumikilos po ito, pahilagang silangan po. Yan, pahilagang silangan na po ang kanyang kilos at papalayo na ito sa malalaking at mga isla na kalupaan sa dagat Pasipiko natin. So, yung mga alon dito sa may bandang dagat Pasipiko natin, malapit sa Pilipinas, ay medyo humihina na rin, humuhupa na rin ang kanyang matitinding pag-alon. So, hindi na ganun malaking banta yung malalakas na alon natin. So, ang bilis nito so far, nasa around 7 knots or corresponding around 11 o 12 kilometers per hour po yung movement speed niya. Mabagal. At makita natin yung floating satellite imagery niya, halos pinipiga na siya ng high pressure area sa Ilaga. So, yung kanyang inflow ay nilalagari na siya ng tuyo at malamig na hangin dito sa pinaka-subtropical zone niya. Kaya unti-unting humihina na siya. So, sa loob ng 55-hour period, inaasahan na natin ay tuluyan na itong hihina into tropical storm. Makikita natin sa pinaka-Spaghetteos model charts natin ang mabilis na paghina nito sa loob ng 48 oras. Then, babagsak na agad siya sa pagiging tropical storm at babagsak sa 83.3 km per hour yung forecast niya. Then, hanggang sa mag-tropical storm na lamang ito sa loob ng 3 days. So, within 2 to 3 days, gradually hihina na ang kanyang sustained wind na. Hanggang sa baka ma-declare na kaagad na dissipated o very subtropical storm na siya na hindi na considering na banta sa anumang kalupaan sa iba't ibang panig ng mundo o dito sa member ng Southeast Asia. So makikita natin ay patuloy pa rin ang kanyang intensity, malakas pa rin. At sa loob nga po ng 24 oras patuloy itong kikilos pahilagan silangan na. Halos very safe na po ang mga isla, wala na itong aabutan ng mga isla. Then bago pa kasi ito makalapit sa Mid-Pacific o makatawid ng Eastern Pacific, ay inaasa na natin na magto-tropical storm na ito to tropical depression at baka posibleng mag-remnant na lamang o mag-remnant low na lamang po. Yan po. So yan ang ating pinaka-latest ngayon. Wala na tayong masyadong problema dito kay Sinlaco. Yan. So ano ba yung pinaka-best track niya? Sa ngayon kasi ay nagkaroon ng problema yung ating monitoring, yung ating tropical cyclone sector. Naayos lang natin kanina. Kaya nawala yung pinaka-best track niya. Meron tayong backup. Then makikita nyo naman dito sa ating tropical cyclone track combination. Kung i-activate nyo po si Joint Typhoon Weather Center, makikita nyo pa rin yung best track niya. Ayan, ito po yung pinaka-best track niya. At meron tayong bagong pinoproduce, yung tinatawag na best tracks mula sa iVtrax NOAA. Ito yung most accurate o most detailed information para sa best track ng anumang tropical cyclone. And development pa natin ito. Ayan, ito po yung pinaka-best track ni Sinlaco. At ito po yung pinaka-best track niya as of April 16 po, yung pinakahuli nito. Bakit April 16 ang huli niya? Kasi ito yung pinaka-most na inaayos ng mga weather agencies na pinaka-official na naging track o kilos ng bagyong si Sinlaco po.
ng mga nakarang araw mula itong nabuo since April 9. So asahan natin hindi siya real time, pero at least ito yung pinaka-official na naging official track o best track nitong si Sinlaku. Yan. Bago ito mag-severe tropical storm, nag-severe tropical storm po siya since April 10. And then pagpasok ng April 10 ng mga gabi, mga bandang gabi na po ito, alas 8, ay pumasok na siya sa pagiging typhoon category at 124 kilometers per hour. At kumikilos nga po ito ng 13 kilometers an hour. pahilagang silangan po yung kilos niya. Yan. And then yung kanyang nanatili siya sa typhoon category since then hanggang April 11, and then nag-super typhoon ito pagpasok po ng April 11 na ng gabi. Noong April 11 ng umaga, if I'm not mistaken, 18 oras natin sa Pilipinas. Hindi, mga alas 2 po ng madaling araw to. Alas 2 ng madaling araw, bali, ko-convert natin yan sa Philippine time. Nakalimutan ko i-convert sa Philippine time yan. Bali, ko-convert natin yan sa Philippine time at nasa alas 2 yan ng madaling araw. So, naging, ito yung huling pagiging typhoon category niya. April 11 po ito ng madaling araw, and then pagpasok po ng kinaumagahan, mga alas 8 ng umaga sa atin, according dito ay nasa super typhoon category na siya at 187 kilometers per hour. Alas 8 o alas 2 ng madaling araw, yan, mga alas 2 po ng madaling araw yan sa atin, oras natin sa Pilipinas. Kukonvert natin kasi medyo nakakalito kasi pag naka-universal time coordinate eh. Yan. Ko-convert natin yan sa Philippine time. So, nag-super typhoon siya ng April 11 ng madaling araw, and then nagtuloy-tuloy na siya nag-super typhoon hanggang dito. Hanggang April 15 ng madaling araw. Yan, oras sa atin sa Pilipinas. Then, pagdating ng April 16, ng umaga, yon 00. So, ang UTC time niya 00, ibig sabihin alas 8 yan ng umaga sa atin, ay humina siya into typhoon category. Bahagya itong humina sa typhoon category. Yan. Ito yung pinaka-best track po. Mula ito sa data feed ng NOAA AVTRAX mismo. So, kung mahahanap nyo po yung pinaka-official ni AVTRAX, yan din ang makikita ninyo sa best track niya. Yan. At unang tinamaan ang Saipan. Yan, naglandfall ito sa Saipan. Yan, tinamaan yung Saipan nito noong April 14. Yan, mga April 14 po siya. Yan, tinamaan siya. Ito po yung best track niya at under construction ko pa po ito. So, makikita niyo yan sa webpage ko soon. Yan, ito po yung best tracks using AVTRAX. At ito po yung pinaka-detail niya. At naka-convert niyan sa ating pag-asa wind category natin, based on kilometers per hour, para mas alam natin sa Pilipinas yung conversion. Yan. So, ito po yung current na merong active na cyclone, pero priority ay Western Pacific sa atin siyempre. Yan. Meron din sa Southern Hemisphere na merong bagyo rin dito, pero inalista rin niya sa tropical cyclone sector. Pero dito sa best tracks, pinapakita lang yung previous ng active na bagyo. Yan. Ito yung si Sinlaku. At ito po yung mga track points niya. So makikita nyo po dyan, pati yung center air pressure niya at yung movement speed niya. Base sa kanyang oras. Yan. I-convert na lang natin yan sa PH time. Hindi pa pala na i-convert yan sa Philippine time. Pero kung gusto nyo lamang na makita yung pinaka-basic na best track niya, ay makikita nyo rin dito sa ating tropical cyclone track combination. Ayan din yung hanggang sa kasalukuyan forecast track niya. Yan. Makikita natin yung pinakabuo na mismong best track niya. Ayon yan sa Joint Typhoon Weather Center. Makikita nyo rin dito yan mga folks. Yan. Wala nga lang siyang detail. Hindi nyo po makikita yan. Ang purpose lang ito para makita yung pinaka-best track niya, yung huling track niya bago ngayong araw. As of 8 o'clock AM under severe tropical storm. So, yan po ang difference niya.
So, yung ensemble, makikita nyo pa rin, patuloy pa rin ang pagkilos daw nito palayo. Pero halos mababa na ang cone of error nito o uncertainty. Yan po yung pinaka-latest natin. At pinakita ko na rin sa inyo yung binagawa nating best track. Kasi may mga foreigner tayo nagre-request dito sa Pilipinas na maaari gumawa daw ako ng best track na naka-convert sa Philippine wind speed category at nasa kilometers per hour imbis na knots. Yan. Kaya gumagawa po tayo. At may karagdagan tayo, may in-upload na natin para sa mga nagre-request talaga noon pa. At medyo natapos na natin. Under observation natin to, baka magkaroon pa ng bugs. Mula sa Tropical Cyclone Advisories, Typhoon History List, meron na tayong Typhoon Tracker and Prediction. Ito yung ginagamit natin para makita natin yung possible na forecast ng mga tropical cyclone na mabubuo kada buwan po. At mayroon tayong analysis ng per year since 1818 pa ay meron na tayong records ng mga tropical cyclones na pwede natin gamitin for forecast. Yan, ito yung madalas yung nakikita sa akin, di ba? Yung pag nagpo-post tayo sa ating tropical cyclone forecast. Sa tropical cyclone forecast analysis kada buwan. So, halimbawa, forecast natin ngayong March. Ang year na isa-select natin between, let's say, ang starting natin siguro 1980 to 2026. Month of March po. Yan. Pag ilo-load natin yung data niyan, automatic maglo-load yan hanggang currently na may available tropical cyclone list. Ma-adjust din natin yung opacity niyan para hindi na tayo mahirapan. So, ito po yung ginagamit natin. So, sa mga gustong gumamit, paki-credit na lamang po sa inyong lingkod dahil napakahirap pong mag-program nito. Halos taon o halos mahigit 6 months pinag-aaralan natin, ma-perfect lang natin itong ganitong klaseng web page. Yan, makikita po natin ngayon yung month of March, ang forecast track na o mga list ng mga cyclone na dumaan dito between 1980 hanggang ngayong taon, 2026. For the month of March, ito po ay makikita. So, hindi tayo nagkamali na may mga pagkakataon talaga na mayroong nabubuong malakas na bagyo kahit panahon ng March. Yan. For the month of April naman, kasi ito mostly hot dry season yung mga panahon na yan. Pero mapapansin nyo, March mayroon pa ring nabuong bagyo, di ba? Kahit March and April. I-load natin yung mga list ng mga bagyo for the month of April between 1980 to 2026. 1980 to 2026, well, kitang-kita naman po. Kasama dyan si Simlaco, ha? Si Sinlaco. Di ba? Kasama dyan si Sinlaco, yung best track ni Sinlaco ay kita natin dito. Yan. Kasama si Sinlaco kasi nabuo si Sinlaco, alam naman natin, April po siya nabuo, di ba? So, lahat ng April between 1980 to 2026, makikita po yan dito. Lilitaw po yan. So, makikita natin, marami ring mga pagkakataon na may mga nabubuong malalakas na bagyo. Ito, yung kulay violet na yan, super typhoon yan. Yan, i-zoom in natin. Yan. Di ba? Nasa, bakit tropical storm super typhoon siya. Yan, may siguro siyang kasabay. Yan, super typhoon po ito, Surigay. Di ba? Then, madali nyo pong ma-search for Pag-asa name kung nasa loob ito ng Philippine Area of Responsibility. So, kung i-click nyo po yan, maloload ka agad yan. See, ang naka-indicate yan sa Google, pangalan niya Bising. Tama naman, di ba? Noong 2021, meron tayong super typhoon na pumasok ng Philippine Area of Responsibility noong April 2021. Pinangalanan natin to sa local name na Bising. International name niya, Surigay, di ba? Kung natatandaan ninyo. May oras yan sa Pilipinas, meron ding UTC time. So, kumpleto po tayo mga folks. Maging yung kanyang wind speed, maximum sustained wind niya, yan, category, pati yung movement niya, gaano kabilis, 14.8 km an hour, at ano ang direction niya, northwest. Kumpleto po yan. Kaya, halos taon natin o 6 months natin pinag-aaralan, ma-perfect natin itong mga to. Yung data nito, galing ito mismo kay NOAA, courtesy kay NOAA, para sa kanilang records ng tropical cyclones. Makikita nyo po dito ang kumpletong detalye. So, malalaman natin. Ibig sabihin, kahit month of April or March, meron pa rin talagang pagkakataon, very rare nga lang,
na nagkakaroon ng bagyo na nabubuo o nakakapasok ng Philippine Area of Responsibility na umaabot sa mas malakas na bagyo to super typhoon. Yung isa pa na isang pumasok sa PAR o nabuo na month of April din na nabuo, ito ay international name, Isaac, year 2015 po ito. Lumapit sa bansa, naglandfall pa nga ito dito sa bandang Dinapigue, Isabela. Natatandaan niyo yan? Si Isaac, 2015 po yan. Ang ating Philippine name niyan, tinawag na bagyong Shedeng. So nakita niyo naman po, napakadelikado yung bagyong si Shedeng. Tinawag sa international name na Isaac. Madali nyo pong masearch yan. I-click nyo lamang to. Automatic, mag-search yan sa Google kung ano yung local name natin. So, hindi tayo mahihirapan. Di ba? At makapapansin natin, yung forecast ng ating dry season, pumapasok na, dumadami na. So, kapag nagpo-forecast na tayo, may kukonsider na natin na halos kahit summer, meron tayong posibleng may bagyo na tayong may mabubuo niyan. Kaya lang, mababa pa ang trajectory. Kung mapapansin nyo, minsan dito sa may bandang Eastern Visayas ito dumadaan or minsan kadalasan lumalapit lamang dito. Very rare cases na tumatama ito sa bansa. Kagaya na lamang po nitong si Isaac o bagyong Chedeng. Tumama ito sa may bandang Isabela. Yan. So meron talagang cases o very rare cases, meron talaga tayong bagyong nabubuo by the month of April. Yan. Ang taon yan, between 1980 po yan hanggang year 2026 ngayong kasalukuyan. So, ang latest na bagyo natin, di ba, si Sinlaku, di ba? Kaso hindi siya pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pwede nyo maklik yan. Yan. Pwede nyo i-click yan para ma-filter kung ano yung bagyong gusto nating makita in a specific track. Ayan, makikita niyo po yan. Then, pwede nyo ma-reset yan. I-clear nyo lamang yung filter. Babalik siya sa mga list ng mga bagyo na na-select natin between 20 o 10 years ago. Every 10 years po ang niloload lang natin kasi hindi natin pwedeng i-load between 1834 hanggang ngayon. Mag-o-overload po yung ating webpage. Iwasan po natin na i-load lahat. Ang purpose lang natin ito para lang magkaroon tayo ng typhoon tracker at yung forecast na posibleng may mabubuong bagyo kada buwan po. Yan. So, at least ma-reload po yan at babalik siya sa pinaka-default niya. Yan, makikita niyo po yung pinaka-default niya. So, i-adjust nyo na lamang po uli ninyo yung year na gusto niyo yung makita at yung specific filter month. Yan, para mas detalye na nating nalalaman o maaring yung possible forecast na may mabubuong bagyo kada buwan. So, sa nagtatanong, by May, ano ba ang may possible na bagyo ba na mabubuo next month? Well, meron po. Kaso between year 2016 to 2026 po yung forecast natin nito. Since mag-El Nino, i-classify natin siya sa taon na between El Nino days. O, yan advance na po yan. Let's say ang El Nino days, between 2000 to year 2022. 2022, yan. I-load po natin yung between year 2000 to year 2022. So, 22 years, if I'm not mistaken. So, ano ba yung possible na may mabuong bagyo during May sa pagitan ng year 2000 hanggang 2022. Ayan, maloload po siya. So, mukhang merong bagyong mabubuo at papasok ng PAR. May halos dalawang super typhoon daw na mabubuo. Ayan. Ayan, Sinoul. Ano ba yung 2015 po ito nabuo, Typhoon Dodong. At yung isa naman na naging super typhoon din, Songda naman, year 2011 daw ito lumapit sa bansa. Local name niyan, Chedeng din. Yan. Naging super typhoon siya 2011, Chedeng. Bagyong Chedeng naman siya. So, May yan, si Songda. Local name natin sa Pilipinas, Bagyong Chedeng. At meron ding typhoon category na tumama sa Eastern Visayas. Year 2020 po ito, Bongpong, di ba? Very familiar sa atin si Bongpong. Local name, Ambo, Bagyong Ambo. O, di ba? Kompleto, nalalaman natin kagad. At yung isa pa, year 2004 naman nabuo. International name, Nida. Ang local name natin sa Pilipinas yan ay Bagyong Dindo
O, di ba mas madali nating na-identify kung ano yung local name na bagyo at international name na bagyo at yung mga details niya, kung ano yung maximum sustained wind niya that time, pati yung oras, pati yung kanyang position, location, yung kilos niya, northwestward ba ito, at maximum movement speed niya. Nalalaman natin yung movement speed niya. So, kompleto tayo at pwede nyo niya makita sa ating webpage. To make sure lang na pag gagamitin nyo po ito, pakicredit na lamang po sa inyong lingkod dahil despite na ang data nito sa NOAA ay pinaghirapan pa rin natin gawin yung ating sariling webpage para meron tayong kumpleto at automated at very dynamic na napepresent po yung mga bagyo na gusto nating ma-predict na posibleng mabuo sa susunod na buwan. So, kung papansinin natin dito, lumalabas mga 1 hanggang 2 ang posibleng may mabuo o pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. 2 yan. Kasi tinitingnan natin yung pinaka-mean track. So, ang mean track ay possible dito sa bandang Eastern Visayas at meron naman dito sa Luzon. Pero 50-50 na maaring dumikit sa Northern Luzon, pwedeng mag-landfall, pwedeng mag-recurve kaagad o pwedeng mag-landfall sa Northeastern Luzon. So, 2 ang magiging possible na primarily na dadaanan ng bagyo. Pwede itong lumapit ng bandang Bicol region, then magre-recurve ito palayo, o pwedeng hindi masyado dumikit ng bandang Bicol region, kaya lang lalapit sa Northeastern Luzon at magre-recurve, at pwede naman ding mag-landfall sa Eastern Visayas, at pwedeng tumawid yan hanggang dito sa bandang Luzon. Ayun, merong isa tumawid ng Luzon, Anong bagyo to? Bongpong, di ba? Year 2020 po ito. Si Ambo, bagyong Ambo, di ba? Naglandfall yan dito sa may bandang San Policarpio. Yan, Eastern Samar. Tapos tumawid, ilang isla ang tinawid niyan. Nagtawid siya ng Kapul, tumawid yan ng bandang San Fernando, then tumawid siya ng dito sa may bandang Claveria. Yan, sa Romblon, di ba? So, hindi, sa pinaka Burias Island, and then tumawid ng San Francisco sa sakop pa rin ito ng Quezon Province. And then, ang dami niyang tinawid Nag-Gumaka, nag-Quezon, nag-Mauban, then nag-Infanta Quezon, and then tumawid dito ng Central Luzon. Then dumaan pa ng Cabanatuan, tumagos dito sa bandang Baguio, rumekta pa sa Baguio City, Ayan, anong araw to? Mga 2 o'clock ng madaling araw, yan oras natin sa Pilipinas. 2 a.m. May 16. May 16 siya dumaan ng Baguio. Yan, mga 2 o'clock ng madaling araw. Under tropical storm category na siya. Yan, may 64.8 kilometers per hour po yan. Then mabilis ang kilos niya, 27 o 28 kilometers an hour moving north-northwestward. Yan. Si bagyong Ambo po yan So yan. May po yan ang naganap nung dumaan niyan si Ambo. Imagine si Ambo, naglandfall sa Visayas, and then tinawid niya ang hanggang Central Luzon, hanggang dito sa bandang Ilocos region. Nag-exit na lamang siya ng Ilocos Sur, dito sa may bandang Luna, Ilocos Sur. Anong araw to nag-exit? May 16 ng alas 5 na ng umaga, ng madaling araw. Yan, mga bandang alas 5 to alas 7 ng umaga. Under tropical storm in nature siya. Tropical storm or tropical depression. Pero tropical storm category ito dahil dito sa category niya tropical storm siya. Siyempre yung data, minsan may mga data kasi siya na wala siyang maximum sustained wind recorded. Wala Kaya hindi natin ma-compute yung category. Pero bago siya umexit ng kalupaan ay nasa tropical storm category siya. So, kumpleto siya mga folks. At kitang-kita naman ay na pe-predict natin o posible nating ma-predict yung mga dadaanan ng bagyo o yung mabubuo na bagyo, posibleng tumama sa kalupaan ng bansa, posible rin itong lumihis, mostly 50-50. Dito makikita natin 50-50. Yan. Mayroong pagkakataon na may mabubuo rito sa labas, sa loob ng PAR, pero pa-northward naman ang kilos niya o halos hindi ito lalapit sa kalupaan ng bansa. Pero most likely, 50-50, lumalapit ito sa silangan ng bansa. Ito yung medyo mas crucial. Ito, yan, itong mga bagyo na dumadaan dito. Dito, minsan mas mababa ang trajectory niya and then nagre-recap siya pa ganyan.
ito yung medyo mas medyo mas crucial o critical. Kapag may mabuo, posibleng lumapit yan sa may bandang Eastern Visayas o Bicol Region o Northeastern Luzon. At kung maglandfall man yan, posibleng sa Eastern Visayas o Bicol Region ang unang tatamaan o dito sa mabandang Isabela area o Cagayan area maglalandfall. I-report natin yan, at least meron na tayong idea. At na-share din natin sa mga kababayan natin para hindi masabi na fake news tayo. Meron tayong ebidensya at meron tayong recorded ng mga typhoon historical sa Western Pacific po. At mula yan sa official weather agency mismo ng NOAA IVTRAX Center. Yan, para hindi tayo mag-miss. So, yan po ha. At least ito po yung naka-latest po natin mga folks. Samantala sa ulat lindol naman, well, asahan natin na may mga minor to moderate earthquakes tayong na-detect as of 4 o'clock AM. Actually, kagabi rin, meron ding malakas na lindol na nagaganap. Yan. So, tingnan natin kung may tsunami warnings ba. Meron, 15 hours ago, na-indicate ito. Magnitude 5.1, pero sa may bandang Alaska naman ito, malayo. So, wala daw tsunami threat. So, very less likely naman na mag-alert itong si Pag-asa dahil hindi naman pumalo sa magnitude 6. At hindi naman ganun kalakasan yung pagyanig. So, balik tayo sa ating earthquake data. Yan, mula kaninang 4 o'clock at 6 o'clock o halos mag-alas 7 ay nagkaroon din ng mga moderate earthquakes. Yan. So, tingnan natin sa data feed ni PBOX mula kanina madaling araw. Mukhang wala naman dito tayong magnitude 4 na naitala mula sa data feed ni PBOX. Ayan o. Mga magnitude 1 lang. So, lumalabas itong mga pagyanig nito na nadedetect ng aking seismometer sa Caloocan. Mukhang sa labas ito ng bansa. So, check natin ang real-time world seismic monitoring natin. Check natin ng madaling mga umaga. Ito nga. Ayan o. Oras sa Pilipinas is 4:06 AM. Ayan nga. Ito nga yun. Ayan o. So, sa may barang Nias Region, Indonesia, may magnitude 5.6 po ito na may lalim na epicenter depth of 20 kilometers. Yan. Oras natin sa Pilipinas yan, 4:06 AM, base dito sa Universal Time Coordinate Time. Yan. Sa may Indonesia. At yung isa naman ay South Kerdamek. Ewan ko kung ito ba yan. Double check natin. Oras natin sa Pilipinas yan, 2:29 AM. So, 2:29 AM, double check natin. Mukhang hindi. Hindi na umabot. Pero kahapon siguro, kung double check natin, baka mayroong malakas na pagyanig na naitala. Ito, Solomon Islands ba o Aleutian Islands? Double check natin. Ito ay mga 11:03 PM. Ito nga. Ayun o. Kaso masyado siyang noisy. Pero meron. Magnitude 5.8 ito sa Solomon Islands. Oras sa Pilipinas, 11:03 PM. Magnitude 5.8 po ito na may epicenter depth of 45 kilometers. So, hindi po tayo nagmi-miss sa mga lindol na namomonitor natin sa ating seismometer. Mga hapon, mga alas 8, alas 9, medyo may malakas-lakas na pagyanig na nadedetect daw. Double check natin dito kung meron. Yes, sa Kerdamek Islands nga. Ayan o. Oras sa Pilipinas, mga bandang alas 8:47 ng gabi. Magnitude 5.9 ito. So, ito nga yun. Ayan o. Puro labas naman ito ng bansa. At so far, wala namang naitaas na tsunami warning dahil yung ating sea level naman, medyo kalmado naman so far. Double check natin kung nagkaroon ba ng empirical waves sa katimugan ng bansa. So far, wala. Sa Malacal, Palau, wala naman. Sa bandang Davao City, tingnan natin kung meron ding noise. Wala rin naman. So, kalmado. Wala. So, wala. Wala naman so far. Wala. Kalmado rin. Tumataas lang ang sea level dahil high tide. So, attention lang siya for possible tsunami detected, rising sea level 1 meter. Well, epekto lamang yan ng high tide. So, wala masyadong concern. So, kompleto po tayo mga folks. At so far, wala naman dito sa bansa. At mukhang kukunti lamang yung registered earthquake at walang naitala na magnitude 4+. At dahil halos wala, puro labas naman ng bansa, diretso tayo sa ating historical earthquake data. Yan. For the month of April, hopefully, meron ng data na papasok.
Yes, meron po. For the month of April, ang total earthquakes na natin ngayon ay 636 total earthquakes na. 617 dito between magnitude 2.0 pataas. 16 sa magnitude 4. So, medyo dumadami na yung magnitude 4 natin. At nanatiling isa ang magnitude 5, magnitude 6, at magnitude 7.0. Cluster natin, pinakamarami pa rin bandang Visayas at Mindanao, 229 at 162 cluster. Sa Luzon, dito malapit sa Metro Manila, paligid hanggang Central Luzon at Ilocos Region, 134 po ang cluster earthquake natin. So, marami-rami na rin po ha. Dahil kung i-zoom in natin po yung mga earthquake data, ay dito sa may bandang Polillo Island, meron ng 42 clustered earthquakes. So, watch out po. Sa bandang Pangasinan naman o pagitan ng Zambales, 12 earthquakes. Pero dito sa bandang paligid ng Batangas, Tagaytay at Occidental Mindoro, 43 clustered earthquakes po. Kasama na dyan ang paligid ni Taal. So, mukhang medyo babantay natin dito maigi dahil mukhang masyado ng marami yung clustered earthquake. Ganon din sa extreme North Luzon na marami-rami na rin ang clustered earthquake dyan. Lalo na sa may ng Ilocos Norte na may 27 clustered. Sa mga isla natin sa Batanes, 15 at 10 sa dulong-dulo ng Itbay at Batanes zones. So, pinakamarami pa rin bandang Visayas at Mindanao. Dahil dito pa lamang sa may bandang paligid ng Bogo, Cebu, meron na agad mahigit 50 clustered earthquake po. So, maging alisto po tayo mga folks ha. Despite na tipid sa pagyanig na malalakas, maging mas alisto po tayo dahil medyo kaduda-duda. Posibleng magkaroon tayo ng malakas na pagyanig dito sa bandang Luzon. At sa may bandang Visayas at Mindanao naman, typically bandang eastern sections ng Mindanao at southern Mindanao na naman. So medyo alisto po tayo mga folks. Hindi lang tayo nakatutok sa fire detection. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, April 19, 2026. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, April 19, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected lang natin na patuloy tayo na magiging mainit at medyo maalinsangang panahon pa rin po. Despite na makakaroon tayo ng posible daw na isolated na mga localized thunderstorms at mga mahihinang pag-ulan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.